Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jason's Secret File. Si Jason na pinili na lang ang kanilang pagkakaibigan ni David kaysa ipagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Dahil sabi nga niya, hindi naman lahat daw ng kwento kailangan malaman ng buong mundo. Minsan ang pagmamahal hindi kailangang isigaw, minsan sapat nang maipadama mo nang walang hinihinging kapalit. Grabe naman yun. Gusto ko may kapalit. Charot! Wintarot! Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Richard Ontuka. I feel so sorry sa ating letter sender kasi I've been there. I've been to that situation. Kaya nag-implement ako ng few golden rules for myself. First, never be a close friend to someone na meron akong special feelings. Second, never drink alone with that guy or with a guy. Third, if in case you happen to have drinks with common friends, never let any part of you touches his, especially when drunk. Ay, English kasi ang hirap basahin. Fourth, don't be on the same room if parehas kayong may spirito ng alcohol. Always remember that you are special and your feelings is special. Huwag mong hayaang maging parausan ka lang o maging other man. Consider yourself worthy of love, worthy of respect, and you have to give respect to that special someone. Nare-respetuhin, excuse me po. Yung dumigay sa kalagitnaan ng pag-ere. Pasensya na po. Sorry, excuse me. That was so gross. Ay, orte, charot. Anyway, thank you so much, Richard Onduka. Magsaset daw ng boundaries kasi pag may mga ganyang klaseng sitwasyon. Ito pa sabi ni DR. Jason, pwede mga itago ang nararamdaman mo sa best friend mo, pero for me, hindi. Paano kung may nararamdaman ka nga sa kanya pero may mahal na siyang iba? Hindi ka ba magsisisi kung itatago mo lang yung feelings mo sa kanya? Well, madaling magtago ng nararamdaman, huwag ka lang magkaroon ng what ifs. Ay, oo, yung mga what if. What if nasabi ko sa kanya, diba? Kaysa dun sa oh well. It's better to have oh wells than what ifs. Ano yung oh well? Well, nasabi ko naman sa kanya, di lang talaga ako pinalad. Yung mga ganun. Kasi sinubukan mo, wala kang pagsisisi, wala kang tanong na, paano kung ganon? Eto pa sabi ni Tambay Love, para sa akin okay na yon. Nakadalawa naman na kayo. Hoy, Tambay Love! At least kayo lang din ang nakakaalam. Yun lang, ma'am. Wala naman ako maipayo. Parehas naman silang lalaki. Ay, move forward na lang. Kung nagmamahalan kayo ng patago, wag na kayo magmahalan. Magtuguan na lang kayo. Gandang advice nun, ha? Yun lamang po, happy Monday. Ingat po uwi from Tambay Love. Salamat, Tambay Love. Ito pa sabi ni Robert. Mas maigi na sabihin mo sa kanya. Baka sa huli pagsisihan mo rin. Pero bago mo gawin yan, be sure na handa ka sa magiging sagot niya. Actually, yun eh. Kumbaga, kung aamin ka,
dapat ready kang ma-reject, ready ka rin tanggapin, ready ka rin na may magbabago. Or pwede rin naman magstay. Parang tuloy pa rin kayo, pwedeng kantsawan ka lang niya, pero pwede rin mailang na siya sa'yo. Ito naman sabi ng ating kabisyo na si Charles. DJ Rocky's mentality, the darker the alak, the darker the balak. Nakakashock naman yung may nangyari sa inyong dalawa, nagtsuktsakan, pero hindi pa rin mapalagay ang damdamin. Ayaw daw mawala si kuya kaya mas piniling magkaibigan na lang. Ay sus, dami kong kilalang ganyan, piniling magkaibigan na lang. Pero, ayun, nagtsuktsakan, wag nga ako. Sa sender ba, backburner? Dinaan pa sa inuman pero nagkalabuan niya, piniling magkaibigan na lang. Anyari? Init na init? Ay, tawag ng laman pero pinigilan dahil sa bulungan. Umayos ka nga, sender. Sepangs sa sepangs pa rin ako last Saturday dahil sa PBB. Tapos, etong senaryo sa SF, pumapasok sa isip ko, ay, bahala na kayo. Yun na lang po, DJ Rocky, salamat po. Hi din kay Dong Suminta katang sabi niya rito, hello po DJ Rocky, mas maganda ka pa sa gabi pero yung nangyari sa ating sender, hindi yun maganda. Bakit? Kasi tinatago niya yung tunay niyang nararamdaman. Pero kung talagang tapos na siya, edi maging magkaibigan na lang sila, hanap na lang siya ng pwede niyang malalandi. Yun lamang po DJ Rocky, thank you so much. Ay, ang dami pang nag-comment sa ating secret file for tonight. At ang masasabi ko lang ay, edi kayo na. Kayo nang may comment, kayo ng mga magagaling. Na sana hindi na lang niya sinabi. Ay, sana sabihin niya. Ang daling sabihin pero ang hirap gawin. Lalo na kapag nandoon ka na sa point na magsasabi ka na ng tunay mong nararamdaman. Pumapayag ka nga na may maganap sa inyong dalawa. Hindi pa ba yun senyales? Hindi pa ba yun pagpapakita na oo, gusto kita? Ganon. Hindi ba pwede yung ganon? Na parang i-interpret mo na lang na gusto kita? Kailangan pa ba ng verbalization na I like you so much. Can you be mine? Sabagay, iba-iba naman kasi yung tao eh. Galit ako sa sarili ko kanina kasi sinasabi ko yun. Iba-iba yung tao. Kailangan ng verbalization ng iba. Yung iba naman, kailangan lang ng oras para ma-realize yung mga bagay-bagay o yung mga taong nararapat para sa kanila. O kailangan ng oras para makapagdesisyon ng tama para sa sarili nila. But I guess, para sa ating sender, na si Jason, you do you. Kung ano yung sa tingin mong tama para sa sarili mong gawin mo. I just hope wala kang pagsisisihan sa naging desisyon mo na pagtago ng tunay mong nararamdaman. And I guess, for David, alam naman niya eh, na meron ka ng special na nararamdaman para sa kanya. It's just that, para sa kanya siguro, hanggang dun lang kayo. Imagine, binulungan ka niya na atin lang to. Sa atin lang to Parang, sa atin lang to Kung dati, hindi niya pa sinasabi yun, parang may chance pa eh, parang ang laki pa ng pag-asa. Parang sa bundok, pwedeng maging Mount Everest yung pag-asa eh. Pero ngayon, parang boom, kapatagan siya. Mas flat pa siya sa flat na tire. Nawala yung pag-asa na parang posibleng maging kayo sana. And I get you. I get you kung ganun yung impression mo dahil sa sinabi ni David sa'yo na sa atin lang to Kasi ang saya-saya mo nun eh. Ikaw nag-initiate, pumayag naman siya. Pero bakit sa atin lang dalawa? So bakit mo nga naman din pipiliin, mahalin romantically at ipagsigawan sa buong mundo yung taong gusto ka lang itago? It's gonna be unfair sa sarili mo na itinatago ka
At yun yung intensyon ng tao sa iyo. So it's just fair to keep it that way. Kasi you already know the answer to your question. Na hindi na kailangang magtanong pa. You've already got your answer. Sa atin lang to Wala siyang balak ipagsigawan yun sa buong mundo. Wala siyang balak bitawan yung girlfriend niya. Gusto niya lang yung ganong klaseng situation. Yung may nakukuha siya sa'yo. And you give. And you also get from him. So I think it's important to set boundaries. Tama yung sinabi kanina ni Richard Duntuca. Nangyari na rin sa kanya yun So since nangyari sa kanya yun, he is the best person to tell an advice or to say an advice para sa'yo. Kung napakinggan mo kanina yung mga sinabi ko na comment niya, I think pwede mong i-apply yun sa sarili mo. That is to protect yourself. And in that way, mas matatagpuan mo yung taong nararapat para sa'yo. Yung hindi mahihiyang ipangalandakan at pagsigawan sa buong mundo kung gaano ka kamahal. Yung tipong hindi naman kailangang sabihin sa buong mundo, pero dahil proud siya at gusto niya sa kanya ka lang, talagang iba-broadcast niya. Or sabihin na natin, iloloki lang niya, pero hindi ka lolokohin, diba? Yung alam mo, sigurado ka, secured ka, na ikaw lang, at wala nang iba. At sana makahanap ka ng ganong klaseng pagmamahal, na hindi mo lang basta-basta matatagpuan sa isang kaibigan. Pwede mo rin siya matagpuan sa isang tao na nasa paligid mo. At ang magiging pundasyon ninyo ay ang pagkakaibigan. Pagkakaibigan pala, rather. Pagkakaibigan. Na pwedeng maging magkaibigan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Breaker, still with me, DJ Raki, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is Top Secrets. This is Jason's Secret File.